Dadako po tayo sa ating aralin. Question po muna. Pinapahalagahan ba natin ang salita ng Diyos? No, pag-isipan natin yan. Timbangin natin ang ating mga sarili. Tunay nga ba at may katapatan tayo na pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos? Sa mga talata po na inyong bababasa, ang gagamitin po nating salin ay ang Bagong ang Biblia at ilang revised Tagalog popular version para sa Tagalog or Filipino na salin. Yung English version naman po ay New American Standard Bible. Ang pag-aaral natin ngayon ay naglalayon po na mas mapahalagahan natin ang Biblia bilang salita ng Diyos. Na kung kailangan po natin ng karunungan na nagbumula sa salita ng Diyos, ay kailangan natin ang Biblia. At ang pag-aaral din po natin ay naglalayon na maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay maihahalin tulad natin sa bukal or sa balon na hindi kayang maubos yung tubig, no? Kaya ang Biblia po ay bukal ng karunungan ng Diyos na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng kaunawaan, kaalaman, maging matalino tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. At kahit pa nga po magpaulit-ulit tayo ng pagbabasa ng Bible, no? Pagpaulit-ulit tayo sa pag-aaral ng mga kwento, mga kabanata, mga talata sa Biblia, kahit pa ulit-ulit tayo doon, palagi tayong may matututunan. Palaging-laging bago. Palaging or nananariwa ang karunungan na matatamo natin mula sa Biblia. And mahalaga po ang pagkakaroon ng knowledge at wisdom sa ating buhay ngayon. Mahalaga. Kailangan natin ng karunungan, no? Lalo na sa panahon natin, sa henerasyon natin ngayon. Kaya sabi nga po ni Santiago sa kanyang sulat sa James chapter 1, sa verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa kanya. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Ang kailangan natin, ihingi natin sa Diyos. Kailangan natin ng karunungan, no? Kailangan natin ng wisdom, di ba? Di humingi tayo sa Diyos. Ngayon, bakit ba kailangan natin ng karunungan? Ang ating buhay po sa ngayon, hindi tayo makakaiwas sa pagdedesisyon. Kailangan natin ng wisdom dahil anumang plano natin or anumang mga pangarap natin or anumang mga balak mong gawin sa buhay, maliit man na bagay yan, malaking bagay man yan, kailangan mong magdesisyon. At sa pagdedesisyon mo po, kinakailangan mo naman ang wisdom. Ngayon, ang tanong lang po, nagiging matalino ba tayo sa ating mga decision makings? No? Nagiging matalino ba tayo or nagiging tila mangmang tayo? At para pumapabuti ang ating buhay, para hindi tayo maligaw, at madalas magkamali sa ating pagdedesisyon, ang kailangan natin ay karunungan na nagmumula sa Diyos. So, humingi tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos po ay dito nagbibigay ng sagana. At ngayon nga po sa ating buhay, sa ating henerasyon, ang Biblia po, ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin upang magtamo tayo ng karunungan. Basahin po natin ang Proverbs chapter 2, verse 6 hanggang 8 bilang ito po yung ating mga pangunahing talata na pag-aaralan. Sa verse 6 po, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan,
Sa kanyang bibig, nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. At sa verse 8, upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Wala po sa binasa nating sulat din po ni Santiago yung nauna kanina. Kaparehong diwa dito sa Kawikaan na ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa atin. At tawa nga po ay magbigay motivation naman ito na mas lalo pa nating pahalagahan ang salita ng Diyos. At sa mga talatang ito, dito sa verse 6 hanggang 8 na ating binasa, meron tayong tatlong kaisipan naman na tatalakayin or pag-aaralan. Una po, ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Sa panahon natin ngayon, ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay ng karunungan sa atin. Pero, ang Diyos po ay hindi yan magsasalita sa atin ng direkta. Hindi natin maririnig mula sa bibig niya direkta ng literal yung kanyang boses patungo sa ating tenga. Ayun po kasi sabi nasa natin kanina sa verse 6 na sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. From His mouth come knowledge and understanding. Muli po, hindi natin yan literal na maririnig ngayon ang boses ng Diyos. Yung audible voice ng Diyos, hindi natin yan maririnig sa buhay natin ito sa ngayon. So, paano tayo bibigyan ng karunungan na sa bibig ng Diyos nagmumula? No? Paano makakarating sa atin yung kaalaman at kaunawaan? Ang tinutukoy po dito na bibig na pinagmumula ng kaalaman at kaunawaan upang magtamo tayo ng karunungan, ang tinutukoy po dyan ay ang Biblia. Ang salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig ay isinulat na para marinig natin at anumang oras ay mabalik-balikan natin. So nakasulat na po yung salita. Yung kapag pinapakinggan natin o kaya binabasa natin yung nakasulat na salita, magtatamo tayo ng karunungan. Nagkakaroon tayo ng kaalaman, nagkakaroon tayo ng kaunawaan. So, hanggang ngayon, sa panahon nating ito, nagsasalita ang Diyos sa atin. Hanggang ngayon, nagbibigay siya ng karunungan sa atin. Kalawang punto po, kung sa una ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan, kalawa ang Diyos ang kalasag sa mga sumusunod sa Kanya. Kung ikaw po sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, sa iyong pagbabasa ng Biblia, ay ipinapamuhay mo yon, sinusunod mo, kung yung kaalaman at kaunawaan ay hindi mo lang basta nalaman, kundi ipinapamuhay mo ito. Ayun po sa verse 7, siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. He is a shield to those who walk in integrity. Kung ang napapakinggan natin ay ipinapamuhay natin, ayon dito ang Diyos mismo ang kalasag natin. Kalasag, shield. Ang tungkulin, ang trabaho, ang gampanin ng shield, protektahan tayo. So, kung ang Diyos ang ating kalasag, pinoprotektahan tayo ng Diyos. Kaya mahalagang pansinin din po natin yung pagkakasalin sa New American Standard Bible ng katapatan. Sabi po, integrity. Lumakad na may katapatan. Walk in integrity. Kung may mabuting integridad ang isang Kristiyano, kalasag mo ang Diyos. No? Kaya mahalaga na maging tapat Mahalaga na mamuhay tayo na may integridad. Kung ang manual ng buhay natin ay Biblia, dapat yun nga yung sinusunod natin. Para hindi masira yung integrity natin. Para hindi mabutasan yung pagka-Kristiyano natin. Kung Kristiyano tayo, Christ-likeness.
Kung ang karunungan natin ay nagmumula sa Biblia, dapat yun din po yung nakikita sa pananalita natin. Karunungang mula sa Biblia. Dapat yun din yung nakikita sa pagkilos at pamumuhay natin. Mga karunungang nagmumula sa Biblia. Sabi nga po ng psalmist naman sa mga awit chapter 7 sa verse 10. Ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong tapat. My shield is with God. Same message dun sa Proverbs, no? Very clear. Ang Diyos ang ating kalasag. Kaya po, kung tayo ay may pusong tapat, kung tayo po ay tapat na sumusunod sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos na mapahamak. Yes, mahirapan tayo. Pero secured tayo. May shield tayo. Protektado tayo ng Diyos. At sa pangatlong punto po, iniingatan ng Diyos sa mga minamahal niya. Protektado tayo bilang siya ang ating kalasag. At dito po sa pangatlo, iniingatan pa tayo. Basahin natin ulit yung verse 8. Upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. And He preserves the way of His godly ones. Yung image po na makikita natin dito sa talatang ito. Pag-iingat, pag-aalalay sa isang anak ng isang mabuting magulang. Yung ginamit na mga salita dito sa verse 8, diba? Mabantayan, maingatan, guarding, preserves. So, hindi lang tayo basta pinoprotektahan bilang kalasag natin ang Diyos, no? Kundi binabantayan at iniingatan pa yung landas na dinadaanan natin. Paano mangyayari ito sa atin? Kapag pinapakinggan po natin ang salita ng Diyos, yung salita na nagmumula sa kanyang bibig ay pinapakinggan natin. Ibig sabihin, sa tuwing binabasa po natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, kapag inuunawa natin yung karunungan ng Diyos at kapag ipinapamuhay natin yung mga natututunan natin na meron tayong katapatan at integridad, binabantayan, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga banal. Kaya nga po ang salita ng Diyos ayon naman sa Psalms 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. No, iniingatan tayo ng Diyos, ibinigay niya sa atin yung kanyang mga salita, nagiging gabay natin, nagiging liwanag sa landas natin. Ngayon po ang tanong, totoo ba talaga na pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos? Ang sabi po ng may akda ng Proverbs, hanapin ang kaalaman. Dito sa Kawikaan chapter 2 verse 3. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Pagsikapang hanapin, piliting makita ang kaalaman at pangunawa. Kung sino yung nagbibigay, base sa mga nabasa natin sa mga naunang talata, saan natin makikita o saan natin maririnig? Saan natin makikita o saan natin masusumpungan ang kaalaman? No? Sa salita ng Diyos. Paano po natin maririnig ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng Biblia. Sa pagpapatuloy po, ganito daw dapat natin ituring ang salita ng Diyos. Sa verse 4, diyan pa rin po sa Proverbs chapter 2. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. If you seek her, ang salita ng Diyos, as silver and search for her as for hidden treasures. No? Diyan po inihahambing yung salita ng Diyos. Tratuhin natin na mahalaga. Tratuhin natin bilang higit pa sa isang kayamanan. Yan tinuturo sa atin ng talatang ito. Pahalagahan natin ang Biblia. Seek her. No? Search her.
Kapag ang isang bagay po mahalaga sa iyo, tapos di mo nakikita, 'di ba? Hahanapin mo 'yun. O kaya, halimbawa, taong mahal mo, hinahanap-hanap mo lagi, 'di ba? Gusto mo nakikita, gusto mo naririnig lagi. Ngayon, kung hindi mahalaga sa iyo ang isang bagay, hindi mo yan hahanapin. Kung hindi mahalaga sa iyo ang isang tao, hindi mo yan hahanapin. Ganon din po sa pagtrato natin ng salita ng Diyos. Yung paano ba natin ngayon tinatrato ang Biblia? Sa ating pagsusuri, sa ating mga sarili, pinapahalagahan nga ba natin ang salita ng Diyos? Kung mahalaga po sa iyo, hahanapin mo. Gusto mong mapakinggan, gusto mong mapunuan yung pagkauhaw mo sa salita ng Diyos. Mabilis lamang po ang ating pag-aaral ngayon. Nawa ay sapat po ang mga natalakay natin para magbigay motivation at desire na pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang Biblia. At ang ating pong aplikasyon naman sa mga tinalakay nating mga punto bilang iniiwang aral at mensahe sa atin. May 3 personal at sa pangkalahatan na aplikasyon naman tayong ito mga posible nating i-apply bilang ebidensya o bilang parang patotoo na pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos. Una po, makinig sa salita ng Diyos. Kung ang Biblia ang salita ng Diyos, maglaan po tayo ng oras na mapakinggan yan. Makinig sa salita ng Diyos. Papakinggan natin ang salita niya sa 2 paraan. Una, sa inyong pribado, sa inyong personal na mga oras, makinig sa salita ng Diyos. Tulad ng payo dito kay Josue, sa Josue chapter 1 verse 8. Ayon po dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Tuwing kailan daw po? Ayon po dito, you shall meditate on it day and night. Yung kautusan, yung salita ng Diyos. Kung mahalaga sa atin ang salita ng Diyos, paglalaanan natin ng oras. Hahanapin natin lagi. At ito yung magbibigay fulfillment at satisfaction sa atin. Kung mahalaga sa atin. Di ba ganun yung pag may mahalagang bagay tayo, tao, yan yung nagbibigay satisfaction sa atin. Gusto natin lagi nakikita, gusto natin lagi naririnig. So, kung mahalaga sa atin ang salita ng Diyos, naglalaan ba tayo ng oras para sa Biblia? O kaya, baka mas maraming oras pa nilalaan natin sa ibang mga bagay, no? Kung nais po nating magtamo ng karunungan na nagmumula sa Diyos, at ayon dito pati pagginhawa ng lakad at katagumpayan, nais daw po natin yon. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi sa personal o pribadong mga oras. So, paano po yan mga kapatid? May kaakibat na disiplina po kasi yan eh. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos dito na huwag alisin or huwag mawala sa atin ang kanyang salita. Diba? So, paano tayo mag-adjust ngayon? Magbabawas ba tayo ng oras sa social media? Tapos silalaan natin sa salita nito. Paano tayo mag-adjust? May kaakibat na pagdidisiplina sa sarili. Magbabawas pa tayo ng mga oras sa leisure time natin? Or kaya magbabawas ba tayo ng oras sa sobrang oras ng pagtatrabaho at pagnenegosyo natin? At ilalaan natin yon sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tandaan po natin ang ating talakayan ngayon. Kung tayo po ay nakikinig, kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay magtatamo ng karunungan
magagamit natin sa ating mga pagdedesisyon. So kaya paglaanan ng oras ang salita ng Diyos. So makinig na sa kanyang salita. Ikalawa po, upang mapakinggan pa natin ang Diyos, makibahagi naman sa pakikisama ng mga o yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa pag-aaral ng Biblia. Basahin po natin itong Hebrew chapter 10 sa verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag iyong nakikita na papalapit na ang araw. So, bukod po sa personal na oras, dito naman po, corporate, no? O kaya congregational. Not forsaking our own assembling together. Sa ating mga pagtitipon na may pag-aaralan ng salita ng Diyos, huwag po nating pabayaan mga kapatid, makibahagi po tayo. At syempre po, kami naman sa konseho ng mga tagapagturo, hinihikayat namin ang lahat ng mga kapatid na itong ating mga gawain at pagtitipon sa loob ng ating kongregasyon ay huwag ninyong pabayaan at kayo po ay makibahagi. Sa iba pong mga imbitasyon sa labas ng ating kalipunan, hindi ko masasagot yung mga pagtitipon ng ibang churches. Dahil hindi po ako makakatiyak kung yung aral ba na kanilang ipinapangaral ay mula nga sa Biblia. Kaya maging maingat din po tayo sa pagdalo sa iba, no? Sa ibang mga pagtitipon. Dito naman po sa ating kalipunan, sa paghingi ng tulong at kaloob na kakayahan mula sa Diyos, tinitiyak naman natin na salita ng Diyos ang ating pinapakinggan. Pero syempre po, hinikaya din po kayo na patuloy po rin magsiyasat, magsuri, at maging maingat sa pakikinig. Pero yun nga, no, tayo po dito sa ating mga gawain at pagtitipon ng pagsasama-sama, pag-aaral ng salita ng Diyos, nag-iingat tayo at tinitiyak natin na salita ng Diyos yung ating pinapakinggan. Na makapakinig tayo ng salita para sa ikatutuwid natin. Na makapakinig tayo ng salita para sa ikasasaway, ikadidisiplina, at sa ikasasanay natin sa katuwiran. No? So, makinig po tayo sa salita ng Diyos. Number 1, sa pribadong oras natin. Kalawa, sa gawaing pagsasama-sama ng mga kapwa mananampalataya. Makibahagi din po. Si kalawang aral po or aplikasyon natin, piliing mamuhay ng may katapatan sa Diyos. Sa bawat natututunan natin, sa mga napapakinggang salita ng Diyos, ipamuhay natin yon ng may katapatan. Ang sa gayon po, ay ang Diyos po ay magiging kalasag natin. Balikan natin yung verse 7 sa chapter 2 ng Proverbs. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa mga lumalakad ng may katapatan. So, yung Diyos naman talaga yung kakampi natin, di ba? Siya yung kalasag natin. Huwag lang nating sasalungatin yung kanyang kalooban. Ang Diyos yung ating shield eh. Pero sa sandaling sumuway tayo sa Kanya, yung Diyos mismo ang didisiplina sa atin. Kung susuway tayo sa Kanya, Diyos mismo ang magtutuwid sa atin. Hindi tayo poprotektahan ng Diyos sa kasamaan. Pero poprotektahan tayo kung tayo ay lumalakad na may katapatan. Kung poprotektahan po tayo ng Diyos, piliin nating lumakad ng may katapatan. Lumakad tayo ng walk in integrity. Sa Proverbs chapter 10, sa verse 9, siyang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng tiwasay, ngunit ang sumisira ng kanyang mga lakad ay matutuklasan. So, habang tayo po ay natututo ng salita ng Diyos, nagbubunga naman dapat yon sa ating pamumuhay. At habang tapat tayo sa Diyos, sa paglakad, no, sa pamumuhay natin, shield natin siya. Yung mga karakter po ng Biblia, particular halimbawa po si King David. Pag binalik-balikan po natin yung kanyang kasaysayan, habang lumalakad siya ng may katapatan sa Diyos, palagi siyang panalo sa digmaan, palagi siyang panalo sa giyera. Kasi protektado siya ng Diyos. Pero nung masira yung kanyang integrity, nung lumihis siya
na kanyang inagaw si Bathsheba, tapos pinapatay pa yung asawa. Ang Diyos po mismo ang nagdisiplina at nagparusa kay David. Nawala yung katiwasayan kay Haring David, no? Pero nung habang sumusunod siya sa Diyos, habang hindi siya sumusuway sa Diyos, nakikita natin na nananatili yung patnubay at pag-iingat ng Diyos sa kanya. Kaya may pagtatagumpay siya. Nung masira yun, dinisiplina siya at pinarusahan siya ng Diyos. So, anong lesson natin para sa atin yan? Ingatan po ang integridad. Tayo po bilang mga mananampalataya, no? Kung tayo po ay mga estudyante ngayon, mga nag-aaral, kung tayo po ay mga nagtatrabaho, naghahanap buhay or may negosyo, piliing mamuhay ng may katapatan sa Diyos. At sa ikatlo po, umasa sa pag-iingat ng Diyos. Habang narito pa tayo sa buhay na ito, sa mundong ito, sa ating pagsunod sa Diyos, sa pagsasabuhay ng mga kaalaman na natututunan natin mula sa Kanyang salita, lalo na po kung masusuong tayo sa mahihirap na sitwasyon, umasa sa pag-iingat ng Diyos. Sa verse 8 po, upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Nagsisimula po ito sa pagkatamo ng karunungan. Kaya maging matalino tayong mga Kristiyano, no? Makinig ng salita ng Diyos, ipamuhay yung napakinggan, at umasa sa pag-iingat ng Diyos. Sa ating pong pagsunod sa Kanya, gagabayan tayo, iingatan niya tayo katulad ng or higit pa sa pag-iingat ng isang magulang sa kanyang anak. Tayo pong mga magulang na, yung mga parents po dito. Limitado po yung ating kakayahan para bantayan natin. Limitado yung ating kakayahan para ingatan natin yung ating mga anak. Pero lahat ng mabubuting magulang, ginagawa ang makakaya para maingatan, para magabayan, para mabantayan yung kanilang mga anak. Ngayon, imagine po yung ating amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung nagbabantay at nag-iingat sa atin. Kung tayo nga, no, ng mga limitado yung kakayahan, gagawin natin yung ating makakaya. Ito pa kaya na ating Ama na makapangyarihan sa lahat, na halos walang limitasyon. Siya ang magbabantay at mag-iingat sa atin. Imagine po, pinapakita ng talatang ito kung anong klaseng relasyon meron tayo sa Diyos at kung paano niya tayo iniingatan. Tayo na mahihina, no? Tayo na mga limitado, tayo na mga nangangailangan ng gabay. Merong Ama na nagbabantay at nag-iingat sa atin. Merong makapangyarihang Diyos na nag-iingat at nagbabantay sa atin. Sa sulat ng Hebreo, sa chapter 13, sa verse 6, kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? The Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? Muli, para po sa ikalalakas ng ating loob at sa ikatitibay ng ating pananampalataya, sinasabi po dito, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kung kilala natin ang Panginoon, sino nga naman yung dapat pa natin katakutan? Kung kilala natin siya, kung gaano siya ka makapangyarihan, kadakila, sino nga naman yung dapat pa natin katakutan? Ngayon, para po mapasa atin ang karunungan ng Diyos, mapasa atin ang pag-iingat at pagiging kalasag niya sa atin, para mapasa atin ang kaalaman at kaunawaan, huwag nating ipagwalang bahala ang kanyang salita. Pahalagahan ang Biblia, maging interesado, maging uhaw at gutom tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong maging tulad sa mga mangmang, na kundi maging mga matalinong Kristiyano po tayo. Idaing natin sa Diyos na baguhin yung mga desires natin. Baguhin ng Diyos yung mga pagnanais natin at hindi lamang sa mga makasanlibutang bagay,
kundi yung puso po natin ay maging maibigin sa kanyang salita, na hindi lang sa mga worldly things tayo naghahangad, kundi pinapahalagahan natin ang kanyang salita. Paglalaanan natin ang oras at magiging tapat tayo sa pagsasabuhay ng mga natututunan natin na salita ng Diyos, na maging kalasag at proteksyon natin ang Diyos sa ating buhay. Uli, maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Hanggang dito po ang ating aralin. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos.